Bagyong Christine, inaasahang maglalandfall mamayang gabi o bago maghating gabi sa bahagi ng Dinapigue, Isabela, at inaasahan naman itong lalabas kagad sa kalupaan ng San Fernando, La Union bukas ng umaga. Tropical Cyclone Wind Signal number 2, itinaas na ni Pag-asa sa buong Northern at Central Luzon, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi sa Bicol Region hanggang Albay. At low pressure area na si 97W mukhang sisirko pa sa paligid ng Guam bago ito magkikilos pahilagang kanluran. At heavy to violent rain showers dama pa rin sa Kabikulan at damay na rin ang bahagi ng Aurora o Quezon Province hanggang sa ilang bahagi ng Calabarzon. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, October 23, 2024. Ang oras nating boss ngayong tanghali ay alas 12:19 na o 20 na ng tanghaling tapat. Well, heto na nga folks at nararamdaman na natin ang bugso ng mga pag-ulan nitong si Bagyong Christine na mula kanina na nasa severe tropical storm, bahagya itong humina ngayong tanghali at bumalik sa pagiging tropical storm niya. So mga bandang alas 9 kasi umabot pa siya o kaninang umaga umabot siya sa severe tropical storm yung lakas ng hangin ni Trami o ni Christine. Ngayong tanghali medyo humina siya kaya bumalik sa tropical storm category yung kanyang near real-time update ng kanyang lakas ng hangin. Well, halos nakikipaglaban ngayon siya sa bugso ng environmental steering environment sa itaas nito na pumipigil o yung na naghihinder sa kanya para lubusan itong mas lumakas pa at habang kumikilis ito pa westward patumbok dito sa mabahagi nga po ng northeastern Luzon bandang Isabela area o Aurora. Dahil inaasahan nga po natin base sa ating latest forecast track, inaasahan nga po mga bandang gabi na po o bago maghating gabi, expected na raw itong lalandfall dito sa parte na ito ng bandang Isabela. Well, titignan natin kung sa Dinapigue ito lalandfall o bandang Kasiguran, Aurora area. Medyo alanganin pa rin. So makikita natin ngayong tanghali ay ang lightning strikes as of 12:20 PM ay nasa mahigit 30 lightning strikes po ang namamataan pero kalat-kalat ito. Pero yung mga matitinding pag-ulan, most of light to moderate showers nararamdaman na sa buong Metro Manila. Makikita po sa Doppler radar imagery. At mga ilang moderate to violent naman nararamdaman din sa may bandang silangang parte ng Camarines Norte, bahagi pa rin ng Bicol Region. Nadadamay na rin ng mga malalakas ang pag-ulan ang bahagi ng Quezon Province. Yan, hanggang dyan sa may bandang Balen, Aurora. Nadadamay na rin ang mga pag-uulan ang bahagi nga po ng Northeastern Luzon hanggang Isabela at bandang Cagayan Valley. Dahil sa lawak po ng trough extension nito, sinasabayan pa ng gyre system nito na tinutulak naman ng influence ng shear o vertical shear dito sa may bahagi nga po ng hilagang parte ng Luzon hanggang dyan sa may extension ng Taiwan. Yung malakas na shear o yung pinaka-environmental shear ay tumutulak lalo dito kay Christine para maging, kaya mapapansin ninyo yung pinaka-circulation niya ay malakas ang pagtulak ng kanyang vertical shear dito sa timog kanluran. Kaya tabi-tabingi ang nagiging center eye o center eye wall ni Christine. Dahil nga po sa malakas na puwersa ng steering environment sa hilaga nito kasabay pa ng northeasterly surface wind flow at high pressure area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po tayo. So very gloomy po tayo at napakataas ng humidity concentration natin ha. At overcast dito sa amin sa Caloocan. So patuloy kaming nakakaranas ng drizzle, light rains to moderate. At makitang pansamantalang medyo tumigil muna ang hugos ng ulan dito sa amin. Habang nagre-recirculate uli ang trough ng ulan na dala ni Bagyong Christine.
Sa lowest temperature na itala, naka-weather station, kanina ng 3:57 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.1 degrees Celsius. Kahapon, nasa 30.2 degrees Celsius lamang ang pinakamataas naming temperatura. Kahapon ito ng tanghaling tapat din at 12:53 PM. So wala tayong magiging komento sa heat index na nasa 37.7 degrees Celsius lamang ang pinakamataas naming init pandama, considering very comfortable po yan. Sa phase extremes in past 24 hours naman, nanguna sa mataas ang temperatura sa may Clark Air Base pa rin na nasa 33.6 degrees Celsius na pinakamataas na yan sa bansa. Sa Baguio City, 17% ang pinakamababang temperatura. At pagdating naman sa Ilolan, grabe ang naranasan ng mga taga-Legazpi. At dahil nga po sa grabe ang pag-ulan, very torrential rains na nga po inabot sa kanila. Nasa 667 mm po ang naging total rainfall sa kanila since kahapon. So mukhang pinakamataas ang naging total rainfall ngayon na naitala dyan sa Legazpi, 667 mm po. So grabe po ang naging torrential rains dyan sa parte ng Quezon Province hanggang Bicol Region. At nabalita na nga po natin, lubog na talaga sa baha at ibang parte ng Bicol Region. At malamang dyan na rin sa bahagi ng Quezon Province, nagkakaroon na rin ng matitinding pagbaha. Ingat po sa mga kababayan natin. Samantala sa ating outside humidity, 95%. So maximum saturated po ang ating humidity. Walang nagbago since last hour. Pinakamababang atmospheric pressure ay nasa 996 hectopascals. So naungusan po niya yung pinakamababang atmospheric pressure. At bagong record na po ito na pinaka-lowest atmospheric pressure na 996 hectopascals. So pasok po ito sa tropical storm category ang kanyang atmospheric pressure base sa aking measurement sa aking weather station sa Caloocan. So tropical storm to severe tropical storm. So bagong lowest atmospheric pressure po yan ngayong October 23. So mabagal pa itong bumababa since last hour. Pinaka-highest na po kanina madaling araw, 1,000 hectopascals po. So napakalapit na po sa Metro Manila ang presensya ni Christine. So nandito na sa paligid na po yung outer niya. Sa high tide and low tide status, nasa low tide po tayo pero napaka-wild po ng karagatan natin lalo na doon sa may bandang Northern Luzon at eastern part ng bansa natin. Mataas po ang pag-alon kung sisilipin natin sa pinaka-global assessment monitoring sa significant wave height para malaman natin kung gaano po ang pinaka-actual na taas ng alon sa bansa. Yan po, grabe po ang alon, sobrang tindi. Ayan o. So umaabot sa mahigit 4 meters to 6 meters ang tindi ng alon at sa loob ng 24 oras umaabot sa 6 meters pong alon, lalo na dyan sa may banang extreme Northern Luzon at buong bahagi ng baybay ng Luzon. Automatic, bawal pong pumalaot, maging ng mga medium sea crabs. Napakadelikado po. Grabing alon, no? At sa buong bahagi ng bansa, umaabot sa 1.5 meters to 2.5 meters ang swelling at tindi ng alon. So totally, sa mga malilit nating mangingisda, bawal pong pumalaot sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At sa medium sea crabs naman, mula dyan sa bahagi ng sea offshores ng Northern Luzon, kabilang na ang Bicol Region, totally bawal po muna, napakadelikado po. Umaabot po ng 6 na metro ang taas ng alon. So alam niyo po, imagine po kung gaano po kalaki yun, napakadelikado. So totally bawal po muna pumalaot mga po. So hanggang sa susunod na 24 oras yan, tatagal ang ganyang grabe na pag-alon. At makikita ninyo habang tumatrabas dito sa may bandang Northern Luzon, ang sentro ni Christine, yung alon sumasabay din sa kanya. Papunta naman sa may bandang Kalura naman ng Northern Luzon, ang matinding alon na umaabot na 6 na metro ang taas. So mga ngayong araw ay nasa buong bahagi ng Northern Luzon, maabot ng 6 na metro at unti-unting tumatawid doon sa bandang Kaluran. Habang lumalapit at tatawid naman sa kalupaan ng Northern Luzon, si Christine. So, ingat po at wag po muna talagang pumalaot. Napakadelikado. Sa almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:49 AM, nasan dulubog ito mamayang 5:31 PM. At ang ating warning gibos na po, na 63% na lamang na illuminated ng liwanag ng buwan, hindi naman natin makikita yan sa halos buong bansa dahil napakamaulap po
ang buong bansa natin ngayon. Pero sisikat ito mamayang gabi, 10:52 p.m. at kinabukasan na ng 11:27 a.m. naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, asahan ang masungit na panahon sa entire ng buong Luzon hanggang Southern Luzon na po, somatic. Ang mga 100% na pag-ulan hanggang bukas na po yan, hanggang this coming weekend na po yan. Automatic na yan. Highest and lowest temperature expected, 26-28 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 degrees Celsius. Base naman sa ating local weather advisory, kaninang 4 a.m. pa lamang ito ang huling measurement ni Pag-asa ni Christine kaninang 3 a.m. nasa 360 km to east ng Infanta Quezon. Ngayon, hindi na siya dyan. Mas malapit na yan. May maximum sustained wind na 85 km per hour at buksong umaabot ng 105 km per hour. So, sa kanila is tropical storm. So, dito sa akin, sa near real time, umabot po ng severe tropical storm. Ibig sabihin, umabot ng halos magna-90 o mahigit 90 km per hour yung maximum wind speed. So, umabot ng halos 89 to 90 km per hour. So, pumitik siya ng 90 km per hour kasi kanina. Kaya umabot sa severe tropical storm. Pero bumaba din, nabawasan din kagad ng mga 3 kilometers. So, balik uli sa tropical storm. So, halos very close kasi sa real time yung ating TIMO weather monitoring system. Agad-agad, nagbabago-bago yan. Dahil sa near real time po ang ating basis. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po ang malawak ng ulapan nito ni Christine. At dahil mas malapit na siya sa kalupaan nga po dito sa bahagi ng Hilagang Luzon, nagtatabas na po siya. Makikita po yung heavy rains ay nagpapaulan pa rin ng matindi dito sa bahagi nga po ng Camarines Norte and the rest ng bandang Naga, Karamuan hanggang Catanduanes pa rin. So, halos nakataas pa rin ang entire ng Southern Luzon, yan, dyan sa may bandang Bicol Region at buong Northern at Central Luzon kasama ang Metro Manila, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 po yan ha. Pero mas matinding violent rain showers ang nararamdaman pa rin ng mga taga Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi sa Marinduque, Borias Island. Base dito, ingat pa rin po dahil grabe ang mga pagbaha na ngayon na nararanasan nila dyan. Unti-unti na rin sa bahagi ng Calabarzon, yan, sa buong bahagi ng Laguna, Batangas, yan, all the way hanggang NCR na po yan. Mga kalat-kalat po na mga moderate and heavy rain showers, maglalaro po sa drizzle to violent rain showers ang maglalaro pagdating na po sa bandang Lucena, papasok na po yan ng buong Quezon Province, mula Infanta hanggang Atimunan. Ingat po sa mga pagbaha. At mula naman sa bahagi ng northern part ng Metro Manila, mula bandang Bulacan, pataas na ng Central Luzon, mga ilang light to moderate showers po at ng ilang heavy rain showers na cluster ang nararanasan. Kabilang na ang buong Central Luzon, Western Luzon, and the rest ng entire extreme Northern Luzon nakakaranas po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kabilang na ang kaduluduluhan na po ng Babuyan Island at Batanes Group of Island. Ingat po sa bugso po ng hangin kasabay ng matitinding buhos ng ulan. At mula naman sa buong bahagi ng Southern Luzon and the rest ng Visayas Region, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers, pero kabugso-bugso na lamang, hindi kagaya sa amin sa Luzon ang mas nararanasan nito. Mapapansin sa Himawari 8 satellite imagery, most of light to moderate showers ang medyo umiral na lang sa ibang bahagi ng Southern Luzon mula Masbate hanggang Panay Island. Pero medyo safe na ang bahagi nga po ng Eastern Visayas, dyan sa may bahagi ng Eastern Samar at Leyte. Pero mga light to moderate showers pa rin ang aasahan ng mga pag-ulan, dulot pa rin ng presence ng southwesterly inflow na nababatak pa rin ni Christine. So may mga bugso pa rin ng at least ilang hangin at mga ilang light to moderate showers ang medyo iiral. So medyo nakahinga na ng maluwag-luwag ng bahagya ang bahagi ng Visayas Region. Sa bahagi ng Iloilo at Bacolod at dyan sa may bandang Sipalay, sa Negros Region, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers ha. So ingat pa rin sa mga pagbaha, kabilang na sa bahagi ng Panay Island. Mula din sa bahagi ng Bohol, Dumaguete, sa may bandang katimugan na ng Negros Region, Siquijor at Cebu, mga ilang light to moderate showers ang nakikitaan natin dito. So puro asahan ang diesel rains
at mas maulap na himpapawid. Sa buong Mindanao naman, ganoon din ang mararanasan. Bagamat mga ilang light to moderate na lamang ang iiral, pero most of gloomy po tayo dyan. So asahan pa din mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero yung tingnan, nagiging improved weather condition dito sa katimugang dulo ng Davao del Sur, kabilang na ang bahagi ng Sarangani at General Generoso. Unti-unti nang gumaganda ang panahon dyan, kabilang na ang pati ng Compostela Valley at Davao City. Medyo umu-okay na po ang panahon nila dyan. So generally, mas gloomy pa rin ang iiral sa buong bansa ha, at mas magiging masungit na ang nararamdaman dito sa bahagi ng Luzon, kasama na ang buong Metro Manila, Central Luzon at northern part ng Luzon. Asahan pang itataas yan yung tropical cyclone wind signal habang mas lumalapit nga po dito sa may bahagi nga po ng Isabela, ang pinakasentro ni Cristel. So sa mga nasa Central Luzon hanggang Northern Luzon, medyo mas mag-ready pa po kayong maigi dahil mga mamayang hapon o bandang gabi, mararamdaman na ninyo dyan ang sungit ni Cristel. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po itong si balik sa tropical storm na si Trami, international name o local name na Bagyong Cristel. As of 12:30 PM na nga po, ngayong tanghali, ang kanyang central air pressure na ngayon niya ay nasa 990 hectopascals na po. So, pinakamababang atmospheric pressure na po ito at ang kanyang 1-minute average wind speed nito nasa 83 km per hour na po at bugsong umaabot ng 104 km per hour. At namataan ito sa nasa layong 193 km na lamang sa silangan ng Kasiguran Aurora. Pero kung magdidinapigi ito, nasa approximate na layo nito, layong 174 km east southeast ng Dinapigi, Isabela, which is ito yung ina-expect ng forecast na maglalandfall. Unang lalandfall itong si Bagyong Cristel. So na kumikilos ito pa west-westward pa rin sa bilis na 17 km per hour. So ayan po, dito northwestward, considering northward o northwestward o west-northwestward kasi naglalaro po sa west-northwestward at northwestward ang nagiging kilos niya. Medyo pasuray-suray kasi siya. So makikita po yung inflow niya, malakas po yung influence ng environmental steering environment dito, kaya nagkakaroon ng butas yung pagitan niya dito. Ayan o, yung medyo butas dito sa pagitan na to. Malakas kasi yung steering dyan, yung environment, at nagkakaroon siya ng butas ngayon sa mula sa pinaka-central eye wall niya. So, tabingi. Kumbaga, kung titingnan ninyo yung structure ng kanyang circulated cyclone, tabingi po ang kanyang structure. Malakas ang tulak kasi dito mula sa itaas. Ayan grabe po yung northeasterly surface wind flow, malakas ang tulak sa kanya. Tapos yung environmental steering na hangin sa kanya, yan. Yan yung naghihinder sa kanya para lumakas at maging mas malakas pa na category. Yan yung nagpipigil sa kanya. Yan grabe, makapal na at napakalamig. Tapos kasabay ng malakas na daloy dyan. So, yun po, naghihinder sa kanya para lumakas. Kaya pinipilit niya pa rin kumilos, pahilagang kanluran, at tuluyan itong magta-touchdown nga po dito sa may bandang Dinapigi, Isabela, ayon sa pinakahuli nating ensemble tracks na pinost ko na rin yan sa Facebook page kaninang umaga. Samantala, si 97W naman, so far, ang kanyang central air pressure, 1,004 hectopascals. So, nasa medium-low level condition na po pa rin siya. Pero wala pong pinapakita pa rin na intensification ng kanyang wind speed na natiling nasa 28 km per hour pa rin. Ganon din kay 98W, so almost stationary lang ang posisyon ng dalawang low pressure area na to. Pero si 97W, lumalabas na po yung pinaka-ensemble forecast niyan na ito ay kikilos pa east-southeastward according sa pinaka-ensemble. Pag east-southeastward yan, then magre-recurve yan pa ganyan. Maglalaro siya sa paligid ng Guam. Papakita ko yan sa pinaka-ensembles. Yan. Yan ang magiging kilos niya. And so far, yung kanyang intensification naman, so far, si 97W sa ngayon, under observation pa rin. At mabagal ang pagkilos niya. According dito sa latest niya, southeast, bilis niya na 9 km an hour. So, yun po ang kasalukuyan niyang posisyon.
At makikita sa pinaka-ensemble tracks, yung pinaka-forecast track niya, inaasahan nga po ito na lalandfall na ito dito sa bahagi nga po ng Dinapigue, Isabela, kundi mamayang hapon o gabi o bago maghating gabi po bukas ng madaling araw. So, nag-update na po yung mga latest forecast track ni Bagyong Kristen. Then, inaasang e-exit nga po to mga bukas nga po ng umaga. October 24 po yan. Dito sa bahagi nga po ng San Fernando, La Union. And expected daw po, e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Bandang Biyernes na po ito ng hapon. At bago pa ito umexit, according sa ating latest forecast track, babalik siya sa pagiging severe tropical storm. Ayan. So, mga maghapon yan ng mga alas 8 po yan. So, typically, mga kinabukasan po ng umaga ng Friday. Mga Friday o umaga o hapon. Yan, ang approximate ahead of time yan na magiging severe tropical storm. And then, lalabas ito mga bandang, kung hindi man hapon o umaga, depende sa magiging movement speed niya, bago ito umexit ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. Yan, Biyernes po yan sa atin. Mga either umaga o hapon po yan. Mga October 25. So, base dito, makikita po, mag-maintain siya sa severe tropical storm according sa ating latest forecast track habang lumalapit naman ito sa bahagi ng Danang, Vietnam, sa baybayin. Probably mga October 27 na po ito ng umaga. So, mga linggo. Ina-expect yan, linggo na po ng umaga yan. According sa latest forecast track, lalapit nito sa may bandang Hainan or bandang northeastern ng Danang, Vietnam. So, ito po yung pinaka-latest sa forecast track na ngayon ni Kristen. Yan, base sa ating habang nagre-report tayo, nag-refresh na po yung data at nag-update na po yung aking automated forecast track and ensembles. So, kung sisilipin natin sa pinaka-ensemble o multi-track ensembles natin, nag-update na rin yan malamang at makikita ang pinaka-fine o pinaka-most of accuracy na talaga ito ay tatama daw sa may bandang Dinapigue, Isabela. Pero ina-expect pa natin kay Pag-asa at Japan Meteorological Agency, base dito, malawak pa rin ang cone of probability niya. So, posible pa rin itong tumumbok ng palanan Isabela dahil malawak pa rin ang cone of probability o uncertainty. Malinaw yan mga folks ha. Ayan o, yung binilugan ko na yan, yung range ng cone of uncertainty. So, anytime pa rin, pwede pa rin biglang kakabigyan pa taas uli, pagpapalanan Isabela, or pwede parang mas tumaas yan, papahagi dito sa may bandang Kabagan, Cagayan o bandang Tuguegarao. So, depende po yan, malawak pa rin ang kanyang cone of uncertainty o probability. Sa ngayon, ang pinaka-fine mean track, according doon sa aking automated ensemble system, ay tutumbukin ang Dinapigue sa Isabela. So, kung bumaba man yan ng bahagya, ay maaring pasok yan sa bahagi ng Kasiguran Aurora, dito sa may bandang Dilasag. Yan. Border kasi yan ng Isabela dito, bandang yan. Ito yung border niyan ng Isabela at Aurora region. So, posible pang bumaba ng konti yan at tumungtong sa bahagi ng Aurora region. So, either way, sa ngayon, Dinapigue muna ang pinapakitaan na ito ay maglalandfall either mamayang gabi po o bago maghating gabi mamaya. So, abang-abang na naman po sa mga kababayan natin at asahan, tatawirin ito ang buong Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Central Luzon. Mula Santiago, tatawirin ito ang buong Bayombong, yan, hanggang dito sa may bandang Ifugao, Damay na, Mount Pulag, tatawirin yan, hanggang tutumbukin niya ang bahagi ng San Fernando, La Union, kinabukasan na po yan ng umaga. So, yun po ang pinaka-latest na ensemble track natin. At mula sa pinaka-spaghettios na tinatawag ng mga international weather agencies, gaya ng Joint Typhoon Weather Center, iba't ibang bahagi sa Amerika, tawag nila din spaghettios. Yan, makikita po na malawak pa yung cone of uncertainty hanggang sa ito'y maka-exit ng Philippine Area of Responsibility kinabukasan na ng Biyernes ng umaga, according dito. So, malaki pa ang pagkakataon na magbabago ang mga forecast track niyan, lalo na't maglalandfall ito sa kalupaan ng Northeastern Luzon. So, yan po malinaw na forecast natin mga folks ha.
At makikita sa pinaka floater natin, makikita po na manatiling improve yung kanyang low level at upper low level, pero malakas lang talaga ang tulak sa kanya ng vertical wind shear dito sa itaas. Dahil nga po sa influence ng northeasterly wind flow at environmental steering environment. Malakas po masyado na tumutulak sa kanya. Kaya hinihindered yung kanyang intensification. Pero as by na lumalabas ito ng bansa, ay nagagawa pa niyang mag-re-intensify according sa pinaka-extending forecast and symbol natin. O aabot pa siya sa severe tropical storm. So, pagka-exit niya siguro bukas ng umaga, may maliit na tsansa uli na maaari pa itong umabot sa typhoon category pagka bago lumabas o pagkalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na siguro. So, yun po ang estimated niyan. Tingnan na lang natin mga folks dahil anytime magbabago pa rin ang mga ensemble forecast niyan. Sa ngayon, malinaw sa atin na aabot sa tropical storm ang ine-expect na maglalandfall nga po ito dito sa may bahagi ng Isabela. So, sa mga taga Isabela, mag-ready na po kayo dahil asahan ng masungit na pag-ulan ang bubuhos niya sa inyo simula mamayang gabi. At dako naman tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa iba pang possible scenario ng binabantay nating bagyo. Mula sa Global Spectral Model, nakikita nga po natin habang umi-exit itong si bagyong Kristen. Yan. Magsisimula tayo rito. Yan, pagka-exit niya ng San Fernando La Union, kung sakaling stable o constant na ang kanyang forecast track, ay ito namang C97W ay unti-unti nang nag-recurve pabalik pa north-northwestward direction. And then dito pa lamang pag-traverse niya ng Guam, unti-unting kikilos ito pa west-northwestward at by approximate ahead of time, mga bandang October 26 according dito, or bandang Sabado o this coming Saturday, inaasahang papasok muli ito ng ating Philippine Area of Responsibility daw. At may chance pa itong maging tropical depression. So, pag nasa loob ng ating PAR at naging tropical depression yan, ay tatawagin natin yan sa local name na Leon. So, Leon po ang itatawag sa local name natin dyan kapag once na sa bandang Sabado, just in case, according dito sa pinaka-forecast track, kung sa Sabado ay pumasok na itong low pressure area nito, C97W, at naging tropical depression, tatawagin naman natin sa local name na Leon. Meantime, kung titingnan natin sa kanyang mean sea level pressure, ayan, naging tropical depression po siya. So, malinaw, ay maaari natin siyang tawagin sa local name na Leon by October 26 or October 27 na, Sabado o Linggo na yan, this coming weekend. So, malalaman po natin yan. So, malamang ay magiging dalawa kaagad ang consecutive na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility after kay bagyong Kristen. So, since Leon ang pangalan, lalaki ito, ay maaring hindi lakas kay Kristen ang magiging lakas ng hangin nito base sa kasalukuyan niyang forecast track. Bagamat hindi natin niro-rule out na posible pa rin niyang mas lumalakas dahil nasa karagatan po yan, naghihinder lamang sa kanya yung high pressure area dito sa may bandang southern Japan o bahagi nga po ng Japan. Malamig po ang hangin kasi dyan. So, maaring magpahinder pa sa kanya para magkaroon pa ng paglakas ng kanyang sirkulasyon. Kikilos din to patungo sa direksyon ng Okinawa Islands. Pero kung mas dadaos-dos na ito, maaring tatama ito o lalapit sa silangan ng Taiwan. Ang tsansa naman ito na maglandfall sa bansa ay napakaliit po according sa pinaka-latest forecast track niya. Pero hindi rin natin i-rule out na maaari ding dumaos-dos yan dahil take note na lamang sa ating high pressure area sa itaas. Yan ang magiging factor niyan kung bakit dumadaos-dos bigla ang kilos ng isang bagyo. Always keep in mind po yan mga folks ganun ang ine-expect na nating mangyari. Kahit na sabihin na natin sa ngayon ay pa west-northwestward ang kilos ng bagyo, pero wag nating aalisin ang factor na posible pa rin niyang dumaos-dos yan o mas bumaba ang magiging pagkilos dahil po sa high pressure area. Depende na lamang sa lakas ng high pressure area sa taas para mapapadaos-dos niya ng husto itong C97W this coming weekend or possibly sa susunod na Lunes. So, tingnan po natin mga folks. Pero wala tayong nakikitaan na status ni 98W. Bakit po ganon? Maaaring ma-absorb siya ni 97W dahil habang ito ay kumikilos pa east-south
east-southeastward. Sasalubungan niya nito C98W. So baka pagdating niya dyan, ay ma-absorb itong C98W. So yung remnants ni 98, baka ma-absorb ni 97W. At magiging isa na lamang siya as 97W. Habang kikilos ito, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility this coming weekend na nga po o bandang Sabado. Kung hindi man gabi ng Biyernes o baka Sabado na ng umaga or madaling araw. So depende. Malinaw is malikan sansan na mag-intensify itong C98 dahil nga ma-absorb ni 97W. So malinaw po yan mga folks ha. At mula man sa ating mga computer models mula kay GFS ay tuluyan itong magiging isang agresibong low pressure area at magiging tropical depression pagkapasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o Sabado. Ayan, malinaw po yan. Naging tropical depression. At naging tropical storm pa nga dito according kay GFS. Kay ECMWF naman, kung titingnan natin, naging tropical depression din siya at naging tropical storm din pagkapasok ng ating PAR sa Biyernes o Sabado. So mataas po ang confidence na itong C97W ay tuluyang magiging active na bagyo o aktibong bagyo pagkapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil dyan mataas ang confidence ang tatlong multi-ensemble o multi-computer models ay ihanda na po ang pangalang Leon para kay 97W. So mataas na po ang confidence nila. Kasi mula kay Japan Meteorological Agency sa Global Spectrum Model, mataas din ang confidence na magiging tropical depression siya. Ayan. Pagkapasok niya ng bandang Sabado. Ayan, bandang Sabado, magiging tropical depression siya. Ganon din sa tatlong international weather agencies mula kay GFS, ECMWF at NADGEM, malinaw, napakataas po. 80% ang kanyang probability na maging isang ganap na bagyo talaga ito. So magiging si Pre-Leon yan kapag pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility this coming Saturday or kung mas bumagal ang bilis niya ng kilos, baka linggo ng madaling araw. Pero approximate mga Friday o Saturday na yan ng umaga. Yan na approximate na inaasang papasok ito ng ating PAR. Itong tatawagin na si Leon. So nakataas pa rin ang ating General Flood Advisory. Extended to within 12-hour period po ha. Yung mga nilalabas ni Pag-asa. So since 5:34 AM nakataas po yung present condition niya ha. At ang mga pagbaha inaasahan sa buong bahagi ng Sarangani daw. Yan, Kalaong. So bandang Mindanao po ito, Sultan Kudarat, kabilang sa Tian at Tran, South Cotabato, yan, yung mga ilog niya sa may bandang Sikil, Makar at Banga, at kabilang sa North Cotabato. Yan, kasama na ang ilang bahagi ng Maguindanao, so nakataas pa rin ang pagbaha o inaasahang mataas na pagbaha sa bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sulu, kabilang ng isla ng Basilan at Ulo-Sulu. At dyan sa may bandang ilog ng Lanao del Sur, yan, sa may bandang paligid ng Lanao del Sur. Sa may Basilan naman, sa mga ilog nito, particularly sa may bandang Gubawan at Kumalarang. So, sa ibang areas naman, dyan sa Dinagat Islands, yan, Agusan del Sur, yan, hanggang Infanta Quezon. Nakataas ang mga pagbaha and the rest ng Bicol region. Yan. Intile ng Southern Luzon, naka-indicate po dyan. So, ingat po sa mga kababayan natin. Samantala, sa lagay naman ng ating mga dam, silipin natin kung tumataas muli ang ating water level sa mga dam. Yun, makikita natin, umapaw kay Binga Dam, nag-release na po ng isang gate at 0.50 meters po ang itinatapo na ngayon kay Binga Dam. Nag-critical naman si San Roque Dam. So, bumba ito mula sa 276.27 meters, ngayong araw ay nasa 275.98 meters po. So bumaba po yung nag-critical po si San Roque Dam, pero dahil sa inuulan-ulan po tayo, mare-recover din po kaagad dyan. At si Magat Dam, despite na nasa critical level, ito hindi nila inaayos pa ni Pag-asa. Bakit ganun? Nagbabawas sila despite na nasa critical level. Sana maayos siya ni Pag-asa. Pero ang isang gate nila nakabukas, 1 meter po ang inire-release nila o 132 cubic meter na ang kanilang inire-release. So, dalawang dams po ang nakabukas ang gate mula kay Binga Dam at Magat Dam. Sa kasalukuyan nating status kay
Magat at Angat Dam, patuloy na bumaba po at nag-critical na nga po itong si Magat Dam. Ayan o. Mula sa pinaka-normal niya no October 14, 15 ay mula October 16 hanggang sa kasalukuyan nag-critical po ang level ni Magat Dam. Kay Angat Dam naman ay mapapansin naman natin ay tumataas na naman ang kanyang water level. So dahil nga po sa mga intermittent na mga pag-ulan. So expected, tataas na naman yung deviation rule curve niyan mula ngayong araw at sa mga susunod na araw dahil sa tuloy-tuloy nga po na matitinding pag-ulan. Sa ulat din doon naman, well, as usual, dahil nga po malapit ang bagyo sa amin sa Caloocan, very noise na naman ang aking seismograph. Pero so far, wala naman tinakikitaan na mga matitinding pagyanig o active na fault vibrations o jolts na nadidetect ng aking seismometer. So kung diretso tayo sa pinaka-data feed ni P-Box, isa ang naitalang magnitude 4.2 dyan sa may bandang southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mababaw lamang ang epicenter nito, 1 kilometer lamang. So malamang naramdaman ng mga taga Sarangani, Governor Generoso at City of Davao ang mahinang pagyanig nito. Magnitude 4.2 po ito, naganap ito kaninang madaling araw, 2:14 a.m. At since napakakonti ang total earthquakes ngayong araw, sa ngayon ay mga 4:12 pa lamang ang naitalang paglindol mula sa data feed ni P-Box. Pero mayroong naitalang isang magnitude 4.2 kaninang madaling araw. 2:14 a.m. po ito naganap. So expected mga intensity 1 or 2 ang naramdaman ng mga taga Sarangani. Pero dahil sa presensya na matitinding mga pag-ulan, mula kahapon at kagabi, malamang hindi nila naramdaman ang mahinang pagyanig. So yun lamang ang ating bilang dyan sa kasalukuyang total earthquakes. So kung titingnan natin yung total earthquakes ngayong araw for the month of October 2024 ay nasa total of 741 earthquakes na po tayo. 696 dito, magnitude 2.0 pataas, 43 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling wala namang nadagdagan sa magnitude 5 pataas o 6 o magnitude 7, wala naman tayo na italang bago sa kanila. So madalas lamang si magnitude 4.0 pataas lamang ang madalas na nare-record ngayon. So nasa 741 na po ang total earthquakes natin, nanatili pa rin siyang mas pababa compared last month. Well, mayroon pa naman tayong mahigit 7 days para malaman kung aabot pa siya sa total of 1 or more than 1,000 earthquakes for the month of October 2024. At narito naman natin 3-day 2-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 23, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 23, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po. At pakishare na lamang din po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At visit naman sa ating website at www.pinoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman. Lalo na sa lagay ngayon na mga pagbaba ngayon na naranasan ngayon natin sa Luzon at sa bandang Kabikulan area. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ng dynamic at real-time o near real-time events mula sa ating aparato sa Caloocan at sa aking webpage mismo at sa data page mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po tayong palagi. Kung kailangan mag-evacuate po, kailangan nang gawin na po ngayon na. At maraming salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat.